Guys, magandang hapon. Today is August 22, 2026 and time check, it's 4:35 PM. So nakapag-ride out na tayo. Maganda yung panahon ngayon. So eto, pababalan tayo guys. So yung last ride natin is last week, last Sunday, August 16, 2027. So grabe yung itong linggon to. Walang tigil yung ulan mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. So literal wala tayo na trabaho buong linggo. So parang nagke-crave tayo ng guys, empanadang Ilocos. Alam ko meron neto doon sa Barangay Muson, Naik, yung boundary ng Naik, Maragondon. So sana bukas siya, diba? Puntahan natin. Kaya naman ako nag-crave kasi kahapon may kliyente ako, mga taga Lawag, Ilocos Norte sila. So sinundo ko sila sa Kawit, then hinatid ko sila sa Pariñas bus station. Pauwi na sila ng Ilocos. So parang naisip ko lang, parang masarap yung Ilocos empanada. So tara guys, mag-food trip tayo, samahan nyo ako. So guys, time check, it's 4:46 PM. So dito na tayo sa kanan natin, yung Walter Mart Naik. So medyo mabigat pumadyak. Salubong natin yung yung headwind. So medyo hindi naman ganoon kalakas, pero nakakadagdag pa rin. So na tayo, 4.3 kilometer. Maikling ride lang naman to guys. Punta lang tayo ng Barangay Muson. Sana bukas yung tindahan ng Ilocos Empanada. Then lagpas lang tayo ng Maragondon. Then merong Nia Road doon, yung sa may sabungan nila. Kanan tayo doon. Ang alam ko ang tagos natin doon is Barangay San Juan Ternate. Pabalik tayo ng Naik, papuntang Labak hanggang Bayan, Poblasyon, Naik, pa uwi na rito. So yun lang naman yung ride natin. Kaya nga nasabi ko, hindi tayo makapag-ride ng ng malayuan kasi hindi prepared yung katawan natin. Dahil nga bihira lang tayo makapag-bike ngayon, dala ng panahon. So ngayon nga lang, magli-5 kilometro pa lang ako, may hingal na, diba? Kaya natatakot ako lumayo sa ngayon. So paano lang tayo, mga 20 kilometer ride lang, ganoon lang tayo talaga. Lalo na kung once a week lang naman ang natin. So medyo malapit na tayo doon sa intersection na Naik, sa may Jollibee. So kakaliwa tayo ron sa intersection. Ito, guminta na tayo para preparation natin sa pagkaliwa. Ayan, dito tayo tapat ng Chowking. Buti na lang, malakas ang preno natin. So dito kakaliwa na tayo rito.
tayo magbigay, traffic naman, di ba? So yan, nakakaliwa na tayo guys. Ito yung way papuntang Maragondon. So sana guys magtuloy-tuloy naman tong kahit tong week lang na to, yung magandang panahon. Sana medyo super delay na tayo sa mga bills natin, bayarin yung budget pala natin. Yung bills hindi pa naman delay, paparating pa lang sila, pero yung budget natin, so sana maano pa rin natin, mahit natin pa rin. Pag walang biyahe ngayong linggo, yo, medyo tagilid tayo. Doon natin saka tayo mag-iisip kung paano natin mapupunan. Pero sabi nga, God will always provide, di ba? Nasabi ko na nung last bike pa. So hindi naman ako kinakabahan. Alam ko naman na nandyan si God. So tara guys, pajak tayo guys. Time check, it's 5:01 PM. Nakaka 8.1 kilometer na tayo. So dito pa rin tayo, kahabaan ng Governor's Drive going to Maragondon. Ayan, sa kanan natin yung mga malalawak na rice fields ng Naik. Dati kaliwat kanan niya, kaya lang ito tinumad sa kaliwaan natin. Nababawasan na, natatayuan na ng mga establishment. Sabi nga, ganoon talaga pag umuunlad ang bayan. So may mga industriya na nababawasan, hindi naman totally nawawala, nababawasan. Kasi dati sa pagkakaalam ko ang Naik ang rice bowl ng Cavite. So hindi ko lang alam ngayon kung Naik pa rin, pero tingin ko hindi na. Kasi dati talagang malalawak ang mga palayan dito. Ayan, welcome to Barangay Muson. So medyo malapit na tayo doon sa sa tindahan ng Ilocos Empanada. Ay, tulad nito sa bandang may unahan natin sa kanan, puro mga subdivision na to. Yung kagaya sa amin doon sa Sabang, Pasinaya, Pagsipol, Pasinarao. So merong mga ganong subdivision sa Sabang. So dito meron na rin. Nagtayo na rin dito. Nakamotor. Ketsa tenga. Magtuloy-tuloy ang magandang panahon sa papasok na linggo. Nang makabawi-bawi naman. So medyo malapit na tayo guys. Siguro mga kulang 1 kilometro na lang. Ando na tayo sa tindahan ng Empanada. So ayan guys, medyo malapit na tayo. Ayun kwek. Ayun, nakalawit sa mga kable. So ito guys, yung tindahan ng Empanada. Ito sa kanan natin. Ayan, Jelos Ilocos Empanada. May empanada po? Isa po? Ano ba na dyan? May special ba o ano? Ayun, isang special.
Okay lang po. Sige lang po. So yun guys, 15 minutes daw. So antayin natin. So guys, ito na. After 15 minutes, mainit-init pa. Guys, time check, it's 5:30 PM. So, cravings satisfied. Nakain na natin yung Ilocos Empanada. So, eto, naka-ride out na tayo. So, ano lang, medyo hindi ko masyadong na-enjoy kasi sobrang init ng loob. Grabe, bagong luto. Nakakapasok. So ito, papasok na tayo ng Maragondon, Cavite. So dapat dito sa harapan natin meron na dapat arko dyan, yung dating arko ng Maragondon. So nawala na, tinibag na nila yung arko. Tapos dito sa kanan natin Diyan, may arko din dyan, yung parang pagawa ng mga nasa Amerika ng mga residente ng mga Maragondon, na mga residente ng Maragondon na nasa Amerika na. So ayan guys, pa sunset na. So kakanan na kagad tayo rito, yung unang kanan natin yung papuntang sabungan ng Maragondon. Hindi na natin dediretsuhin yung turn natin bago tayo iikot dahil gagabihin tayo ng sobra. So ito guys, yan yung San Miguel Cockpit Arena. Yan, kakanan na tayo dyan. Ang labas natin dito, alam ko barangay sa Ternate, San Juan ba? So dito, dire-diretso lang tayo. Teka, ilak lang natin yung camera, baka malubak tayo eh. Patayin ko muna guys ha, ilala ko lang yung camera sa ano, baka malubak tayo. So guys, nandito tayo yung sa Nia Road sa pinasukan natin. So kung makikita nyo sa kanan natin, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung may mga Pasinaya, Pasinaraw, Pagsibol na rin sa barangay Muson. Kasi dati sa barangay Sabang Naik lang eh. So meron na rin dyan, ayan. Yan yung mga dating mga malalawak na palayan. So ngayon mga subdivision na siya. So ito sa kaliwa naman natin yan, mga palayan pa rin. Hindi ko lang kung tanaw yung bundok. Ayun, papuntang Cabiang, Tagusan ng Nasugbo. Yan, peaceful ang lugar dito. Parang sarap tumira ron, no? Yung sa ano, yung sa may mga mangga. Diba? Wala, parang peaceful lang tumira. Nandiyan ka, wala kang kapitbahay. Kasi ako pwede ako ng ano eh, nang walang kapitbahay. Pwede akong hindi lumabas ng bahay. Sa bahay lang ako. Parang ang sarap lang doon yung mga nasa ilalim ka ng puno. Hindi ko lalampag yung nabagyo kung anong sitwasyon. Ayun, kita yung guys sa kanan. Ang lawak ng subdivision na. Na-convert na yung mga malalawak na palayan. Itong kaliwa, Maragondon na to eh. Yung kanan, Naik yan eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Mga palayan dati yan. Ngayon, puro ano na. Guys, samahan nyo akong gamakao. So guys, share ko lang kasi parang nasanay tayo yung sa dalawang huling bike vlog natin, yung 11 and 12. So
So yung bike vlog 11, yung na-share natin yung walang bagyong forever kasi tugma siya doon sa sitwasyon natin nung time na yun, umuulan. Then yung bike vlog number 12, yung there is sunshine after the rain, ano naman, kumbaga parang idinugtong lang natin, di ba, doon sa walang bagyong forever. Pero ngayon talaga wala talaga akong agenda, pero parang natutuwa rin ako na mag-share yung alam nyo ba na ano. So para sa akin kanina habang kumakain ako ng empanada, parang naisip ko lang yung paborito kong Bible quotes, yung Isaiah 60 verse 22, yung when the time is right, I the Lord will make it happen. So ang tinuturo lang nito sa atin is yung faith and trust natin. Sandali lang guys, may tao ulit. So na-share ko naman yan, pag may tao maiyain ako. So yun guys, balik tayo. Yung Isaiah 60 verse 22, yung when the time is right, I the Lord will make it happen. So ang may isa sa buhay natin to is yung faith natin and trust kay Lord. Kumbaga sabi nga, sometimes yung rejection is not a no, kundi redirection siya, di ba? Gano. So dali lang. So hindi naman ibig sabihin na hindi pa siya nangyayari ngayon sa buhay natin is hindi na talaga. So isipin natin na may tamang panahon, di ba? Minsan hindi naman talaga ibinibigay sa atin ni Lord kasi hindi talaga siya para sa atin. So wag natin ikatampo sa Panginoon yon kung bakit hindi yon na ibibigay. Kasi ibig sabihin lang nun is may mas magandang nakalaan para sa atin. Halimbawa, for example, may taong inalis sa buhay natin, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun is pinaparusahan tayo, di ba? Inalis at oo, masakit kasi syempre naging parte ng wait, palusok tayo. Naging parte ng buhay natin, di ba, yung tao nakasama natin kung ilang taon. Kumbaga parang naging komportable tayo doon sa tao na yun. So hindi naman ibig sabihin na inalis siya sa atin ni Lord is pinaparusahan niya tayo. Ibig sabihin lang nun, baka meron pa siyang mas inilalaan. Wait lang. So yun, baka may inilalaan pa siya or may mas magandang plano pa si Lord, di ba? Baka pwede naman kayo magkabalikan o kung ano man, di ba? Baka may tinuturo lang siyang lesson sa inyong dalawa, di ba? Sabi nga di ba? Your will be done, di ba? So kung ano yung will ni Lord, yun yung mangyayari, di ba? Yun yung ano. So para sa akin, sa mga pinanghihinaan o may pinagdadaanan, lagi nyo lang tatandaan yung Bible verse na Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. So magtiwala lang tayo. Yung faith natin wag mawawala sa Kanya. Wag natin siyang sisihin doon sa mga misfortunes na nangyayari sa atin. Gano. So sabi nga, kahit hindi natin nakikita kung ano yung bigger picture ng nangyayari sa buhay natin, is patuloy tayo na magtiwala sa Kanya, diba? Huwag mawawala kahit na hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari, bakit nangyayari, patuloy tayo magtiwala sa Kanya. So ito, so unahan natin, may misa, isimbahan nga pala rito. So yun lang guys, yung maisi-share ko for this bike vlog number 13, yung aking favorite Bible verse na Isaiah 60 verse 22. So meron pa yan sa bike vlog number 14 natin, yung Psalm 147 verse 3. Isa rin yun, lalo na nung time na broken tayong tao. Share ko yan next ano natin. So ito guys, nakalabas na tayo. Dito na tayo sa Ternate. So kumanan tayo pabalik ng Barangay Labak.
So yun guys, sana maka-inspire tayo. Sana gawing instrumento ni God to doon sa mga tao na random may pinagdadaanan, nag-scroll sa YouTube, sa FB at sa TikTok, mapanood niya tong video na to. Then kahit papaano is makatulong tayo para gumaang yung kanyang nararamdaman. Tiwala lang tayo lagi, tiwala lang tayo. Huwag nating questionin kung ano man yung mga nangyayari sa atin. Basta yung tiwala, yung faith and trust natin kay God, wag na wag mawawala. So guys, tara, padyak pa, uwi na tayo. So guys, time check, it's 5:49 PM. So nakaka 13.9 kilometer na tayo. So dito na tayo guys sa Barangay Labak, Naik. So nakabalik na tayo ng Naik guys. So baybayin na natin tong loob dito hanggang makarating tayo sa poblasyon sa bayan. Medyo padilim na rin. Simbahan dito. So guys, time check, it's 6:03 PM. So nakaka 17.5 kilometer na tayo. So ito, papasok na tayo dito sa sa town proper ng Naik. So ayan, sa harapan natin yung plaza at simbahan. So yan guys, yung plaza, Naik Town Plaza. Sa kaliwa natin, then ayun yung simbahan. Then diretso lang tayo rito, palabas tayo. Magsindi na tayo ng ilaw. Para nakikita tayo, medyo padilim na. Guys, dito na ulit tayo. Approaching na tayo sa intersection. Diretso lang tayo. Papuntang Sabang, papuntang 13 yung way natin. Diyan tayo lumabas kanina yung sa diretso. So tatagusin lang din natin yun. So unahan na natin yung mga truck. Malalaki sila. Medyo malapit na tayo guys, siguro mga 6 kilometer na lang, 6 to 7. So nakaka 18.8 kilometer na tayo. So
kulang 25 kilometer siguro tong ride natin ngayon. So tara guys, padyak muna tayo. Next clip ko na tatapusin yung video natin. So guys, time check. It's 6:18 PM. Nakaka 21.2 kilometer na tayo. Siguro around mga 3 to 4 kilometer na lang tayo hanggang makauwi. So mga 24 to 25 kilometer ride to. Itong ride natin ngayon. At least nakalagpas tayo ng 20 kilometer na ride. So guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng content, huwag kalimutang mag-subscribe and follow sa aking mga social media platform account like YouTube, TikTok, and FB page at Padyak Paugi. Paugi is P-A-O-G-I. At huwag po nating kalimutang pindutin ang like and notification button. So guys, palagi natin tatandaan na when the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah 60 verse 22. So lagi natin tatandaan, God is good, God is the best. Bye guys.